Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Jayco. At ito na nga guys, no? Medyo naglaylo lang tayo ng very light lang days dahil nga may mga nangyari lang and all at nag-bakasyon sa South Korea kaya medyo na busy at maraming mga ginawa, inasikaso. And then pag-uwi, balik ulit sa trabaho, balik sa events, nag-GMA din ako and special screening and all. So yan, yun yung mga buhay ko nowadays. Kaya naman ito, on the brighter side, kailangan talaga nating itong i-share at ipamahagi at ipabalita sa ating mga 18 fans out there. Mag-ingay! Mag-ingay! Ayan, kung nanonood kayo, mag-ingay. Hindi, joke lang. Parang host na no? Ayun na nga guys, dahil meron tayong mga detalyeng kailangan kong i-share sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam, tungkol sa simula at wakas ng SB19. Kaya naman, here's everything that you need to know sa simula at wakas, details, era ng SB19. Let's go! Ito na nga guys, no? Siyempre, no, nalaman talaga natin na meron ng simula at wakas era nung nag-post sila at nag-react na rin tayo doon. Marami na rin mga na nalaman ng mga 18 fans na may era ng bago ang SB19 at balik uh, grupo ulit sila at ito ang kanilang fino-focus this 2025. At doon mismo sa kanilang teaser, nalaman natin sa end credit na meron silang single release. At ito na nga guys, ang DAM, D-A-M. Okay, single release po nila sa February 28. Ilang tulog na lang mga kaibigan, mga 18 fans, no? Kaya naman 12 midnight ang audio release nito at ang music video 12 noon ng February 28. So set your alarm guys na yung audio you can download it, we can listen to it sa Spotify at sa mga digital platforms starting madaling araw ng 12 noon. Kaya feeling ko guys, yung SB19 ay magla-live yung mga yan. Kaya abangan natin sa TikTok, okay? At ako abangan ko rin dahil syempre, no, more videos to come, more contents to come. At ito na ang dam na ito, talaga namang um, I don't know kung talagang mas maganda pa ito sa Gento. I'm not comparing things. I'm not comparing the era of pagtatag. Pero yung Gento talaga has been in our lives, has been in the worldwide phenomenon talaga at naging craze talaga siya sa dance craze, TikTok at mga content talagang yan ang pambato ng Pinoy, 'di ba? Aminin natin, ang Gento. Talagang it has become our culture, our one of the pop culture this nung 2023, 2024 no at big impact talaga siya. Kaya itong dam na ito, feeling ko guys, it's dark, it's syempre may meaning to. Hindi naman sila gagawa ng kanta ng walang meaning at hindi to mapupulot na aral o magkakaroon siya ng impact talaga sa ating puso't isipan. So itong dam na ito guys, this is the art form. Ayan. As you can see, ito guys ha, sabay-sabay tayo. Kung may mga other platforms, cellphone pa kayo or iPad, sabay-sabay nyo rin akong buksan sa kanilang Facebook page habang pinapanood nyo itong video na ito. Kung mapapansin ninyo guys, i-zoom ninyo, may mga single release na rin. I don't know kung this is the lyrics nung simula to kasi meron din mo kanan, paghakbang, paa, pagitan ng sagad na, pag ito na ang wakas saan bang nagsimula. Ano mo, paano mo wawakasan ng di sinimulan, manan, alams. Di ko alam kung track list ito ng simula at wakas. Hindi ko rin alam kung ito yung lyrics ng Dam. So, very ano talaga siya, theoretical talaga ang SB9. Talaga pag-iisipan pa talaga tayo at parang 'di ba? We all love that. Yung parang nag-guess tayo, nag-iisip tayo, gumagana yung utak natin, hindi lang puro visual, 'di ba? Ayun na nga, guys. At nalaman na nga natin na may world tour po sila, kick-off, at May 31 na mga kaibigan, mga 18 fans, ang Philippine Arena or Philippine first leg ng Simula at Wakas World Tour Kick-Off. Okay, ito babasahin ko sa inyo lahat sa mga nasa ibang bansa kung ano ba ang mga dates sa World Tour ng Simula at Wakas. Ito no, July 11
San Francisco, California. July 12, Los Angeles, California. North America to July 18, Toronto. July 20, Calgary, Canada. No? Vancouver, July 26, July 27, Temecula. Honolulu naman ang August 1. My goodness, no? Wala silang pahinga. At may Asia din sila, May 31 yun na nga yung Bulacan, yung Philippines. June 29, Taipei. August 24, Singapore. Grabe na talaga ang SB19, no? Tapos, October naman, may Dubai sila, Doha, Riyadh, and Jeddah. Tapos more cities, guys, kung mapapansin ninyo sa kanilang Facebook page, may Sydney din sila, Melbourne, Tokyo, and Hong Kong. So, lilibutin talaga nila, literal, ang buong mundo para sa kanilang simula to wakas era. Kaya I'm so happy with the outcome or with the plans that they're giving to our Mahalima, no? Because we all know na medyo nahirapan sila sa pagtatag dahil ang ganda talaga ng sequence ng pagtatag. Maganda yung era, maganda yung songs, maganda yung yung kanilang ano tawag dito, yung repertoire kahit na first time kong nakanood ng kanilang concert, no, yung pagtatag, talagang nakita ko maganda talaga siya. It's just so happen management failure, may mga something like na pinagdaanan lang SB19. That's why they had a pagtatag documentary na which became a phenomenal hit din naman at it gained a box office success sa documentary category. Kaya grabe din talaga, ang lakas talaga ng SB19. So ito na nga guys, kung mapapansin ninyo sa mga photos na kanilang in-upload, isa-isa po silang nagkaroon ng mga pictures. At isa na nga rito, but before that, no, ito yung logo ng simula to wakas, SAW, SAW, di ba? At ang ganda dahil may S, may A, at may W. At makikita mo talaga na pinag-isipan talaga nila. At yung creativity talaga, alam mo yun, top-notch talaga ang SB19. At first ever, yung pinost nilang photo sa kanilang lima ay si Stel. Yan, yung bias ko. So, ang ganda ng artwork niya dito. Pwede siyang pang wallpaper. Talagang, alam mo yon, para siyang canvas, painting, at look at it, look at him. Talagang he's very serious, is very captivating. Alam mo yung mukha niya and all yung hairstyle niya, which by the way bagay sa kanya. Nagmukha siyang Disney Prince Charming, hindi ba? At ayun, it gained a lot of like positive reviews if may kita mo sa comment section. At yung mga litrato niya dito, talagang ang galing ng pagkakakuha, pinag-isipan, at napakaganda ng yung throne photo niya dito. Talagang hari kung hari talaga itong si Stel Ahero, no? He looks so stunning in the curly long hair. Yun na nga, no? Bagay sa kanya yung hair niya. Sobrang gwapo. He's Prince Charming. 'Di ba? Nagbabasa ako ng mga comments. So expensive, 'di ba? Greek in modern. Habang pangalawang photo naman ay si Justin. Ayan. Napaka-cute ni Justin pero dito napaka-seryoso at parang napaka-emotional ng dating niya dito sa kanyang solo picture, no, sa kanyang canvas or painting. Pero dito guys, so nakaupo siya, alam mo yung parang mga K-pop star, parang wow, 'di ba? Sa kanyang height and all, sa kanyang looks, talagang wow. Iba din sa Justin. 'Di ba? Ang pogi, very demure. Yes, masterpiece. Dating na dito parang Prince Charming, 'di ba? Who will inherit the throne. Talagang hindi siya kumbaga kung maglalaban-laban hindi siya papatalo, 'di ba? Ayun. Ganda rin ng photo niya dito. Alam niyo guys, no, talagang wow, talagang um the wait is kumbaga worth the wait kumbaga. Ayan si Josh naman, ayan as you can see, 'di ba? He's very serious din dito. Halos lahat naman sila seryoso. And I like his hair. Talaga all blonde na talaga siya, no? Wala na siyang halong black. At parang he's longing for someone. Napakaganda ng atake. Tapos dito, ang ganda ng posing niya dito. Grabe din. At ang ganda rin ng photo niya dito sa kanyang throne seat. Let's look at the comments. It says,
You're always the boss. Alam mo yun, yung parang boss talaga yung look niya. No? Literal na who's the boss now. 'Di ba? Ang angas. Lahat halos yung mga sinasabi angas. Kung angas talaga is siya talaga yung maangas sa lima. Ken or Philip, ayan, kitang-kita mo talaga na parang nakatingin siya sa atin, no, habang tinitingnan natin yung kanyang literato at canvas. At meron siyang hawak na parang sa mga Greek, yung mga wine or iniinom na mga hari or whatever. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ang astig niya rin dito, in fairness sa kanyang throne. Um, Ayan, matic wallpaper na, 'di ba? Authority, sitting on the throne like a true king, 'di ba? King na king talaga. Yun, 'di ba? Napakaseryoso din niya dito, ang gwapo, ang very. Ito naman si Pablo, no? Ayan, si Pinuno. Talagang aning tinitingnan niya doon, 'di ba? Ang ganda ng color, ang ganda ng yung mga symbols and yung pagka-creative talaga dito sa era nila, very ano talaga. Ang ganda rin ng upo niya dito, oh. Very pinuno talaga. Your Highness, the Alpha and the King. Ayan, di ba? Mahal namin pinuno. Ito na ang ating pinuno. So, yeah, the photos of theirs, talagang napaka pang wallpaper talaga, pang 4K wallpaper. At pwede nyo talagang i-print at ito na yung gagawin yung mga poster and all. Napakaganda talaga. Alam mo yung parang hindi tayo binibigo sa mga visuals ng limang ito, I can say. And guys, I'm so happy na meron na rin silang official Lightstick version 4, Dusk version, which by the way, hindi pa ako naka-avail nito due to napakadaming mga ginawa and busy lang. Pero ito guys, okay. Stay tuned for more details pa pala. Kala ko may pre-order sales na. Siyempre alam na naman pag merch ng SB19, mabilis maubos, di ba? But I'm so happy na hindi pa pala, kumbaga stay tuned pa pala. So, you know, what I like about this LSB ng kanilang light stick nila is very quality at mapapansin mo talaga na very worth it siyang bilhin at magagamit mo talaga sa mga series of concerts nila and shows, lalong-lalo na kapag meron kang ganito. So, I probably buy this one if given a chance na magkaroon at kung medyo kaya. Kaya ng budget natin, 'di ba? So, go, go, go lang, 'di ba? So, ang ganda ng concept. I like the color because my favorite color is gray, tas may white then and black. I like it. Okay, tapos dito na tayo sa postcards nila na photo na dam para sa kanilang single release. Alam mo yung parang warrior sila na gothic na very historical yung atake nila na alam mo yung parang susugod sila sa gera. Tas grabe din itong si Justin, no? Talagang wow. Ginalingan talaga ni Koya mo, 'di ba? Ang ganda. Grabe din talaga ito. Parang mga warrior sa mga online games, ganon. Ang ganda talaga. Ay, grabe din talaga si Stel. Oh, face card. Oh, parang K-drama lang. Nakikita niyo ba? Parang K-drama. Parang yung mga K-drama na Jumong, ganun. Kasama si Philip. 'Di ba? So wow, I like yung mga details na binigay ko sa inyo at shinare ko sa inyo because that's that's all important talaga sa era ng SB19 and very ano talaga, very exciting na talaga ako sa gagawin nilang pasabog talaga dito sa first yung syempre yung dam nila na official music video and all. And I think dahil may GMA content ang SB19 with Christian Bautista's single na Vertigo na nasa studios lang ng GMA. So meaning to say, parang may taping na sila para sa performance video or live performance TV version ng Dam. Feeling ko lang guys, it's just a theory na baka meron na silang doon nila ilo-launch
alam nyo naman, alaging GMA naman talaga ang SB19. Kung mapapansin talaga natin, love na love talaga ng GMA ang SB19. Recently nga lang, di ba, tinelevise ang album concert ni Josh, di ba? So, wow. Tapos, ito na nga, yung dam nila. So, feeling ko guys, ipapalabas or ilo-launch sa All Out Sundays, kaya abangan natin to sa March. Okay? Ayan. So, speaking of which, ito na nga guys, speaking of March, nag-post na ang SB19 ngayong araw lang mismo guys. Ngayong gabi. Diyos ko Lord. Ito na nga pagbukas ko ng Instagram, no? Talagang, okay. So, anong update sa mga Instagram ko? Ganun. Nakita ko kaagad ang SB19 na meron na silang anong tawag dito, price list or details ng kanilang concert sa darating na May 31 sa Philippine Arena. Kaya naman ito na nga, no, um, isi-share ko sa inyo guys. Dahil sa May 31 na nga gaganapin ang kanilang concert at ang tickets available na ito starting March 15, mark your calendars guys, March 15, 2025, 12 noon, hapon sa SM Tickets. SM Tickets, pwede kayong pumunta sa SM booth, SM malls, tapos punta kayo sa SM Tickets or SM department stores. Tapos, or online, it can be. Meron nga lang siyang parang additional 300 or whatever. Ayun. So, ito na nga guys. Woo! Ayan na nga. Meron ng price list. At ito, i-share ko sa inyo nga yung mismo. Siyempre. VIP standing or may mosh pit pa ito with sound check. 15,000 guys. Guys, afford na ba natin? Ipon-ipon na sa mga may gusto ng mosh pit. Sa gustong malapitan talaga, ipon-ipon na. 15,000 guys, sulit na sulit na. VIP seated, which I don't know if dito yung prefer ko, no? With sound check na rin, 11,000. VIP standing naman with sound check, 10,500 naman siya guys. So may mga color coding siya. So kung VIP seated, dun ka sa may 102, 10, 107, 109, tsaka 108. Kung gusto mo naman ng VIP standing, okay, dito ka talaga sa talaga, like malapit talaga sa kanila. Tapos yung mosh pit, as in malapit na malapit, ganun. So, yeah, medyo malayo din pala yung pagitan ng VIP seated standing, no? Like, makikita mo talaga dito. Lower box A premium, 7,500 guys. Yung white, malapit siya sa VIP seated. So, actually, no, maganda rin naman yung 106 and 110 na kung wala kayong budget sa VIP seated kasi konti lang difference. Tapos lower box A regular 6,250, yung green. Ayan, yung green guys. Tapos lower box B premium 4,750. Yung parang maroon. Ayun, yung maroon doon sa taas. So second floor na siya. Tapos yung lower box B regular 3,500, not bad. I like the prices. It's very talagang affordable talaga. Kumbaga no, with SB19, ikaw ba naman SB19 na yan? 3,500. While yung upper box A, yung dark brown, ayan yung dark brown dun sa second to the last, 2,250. While upper box B or general admission, 1,000. Guys, grabe din talaga ang price list ng SB19 sa Philippine Arena na to guys ha. Philippine Arena. Parang pang Araneta Coliseum yung prices. Alam mo yung parang hindi nag-level up yung price range nila. Kumbaga, hindi nalalayo kahit na mas bobonggahin nila sa Philippine Arena simula at wakas era. Parang talagang hands off talaga ako sa management nila. Talagang they gave us affordable prices tickets which masusundan ito ng mga inclusions which ito na nga i-discuss ko sa inyo. Sa VIP standing or mosh pit, yung with sound check guys, 15,000 siya. May simula at wakas shirt, may express
merchandise line, kumbaga lane, mas mabilis silang makakakuha ng mga merch. Soundcheck check, VIP lanyard yun dito. So wow, 'di ba? I like that. VIP ID, meron din. LED or LED wristband. So that's still included. And random photo card. Wow, 'di ba? Parang check lahat 'yon sa 15K. What? Alam nyo guys, kung bata pa ako katulad ninyo at kaya pa ng likod ko, why not? Sound check na standing, di ba? Na VIP mosh pit. VIP seated naman, 11,000. Lahat meron sa sinabi ko, pera lang sa simula't wakas shirt. I wonder kung ano yung simula't wakas na shirt na yun. Parang ang ganda ng quality dahil yun yung wala sa lahat. Yung VIP standing lang yung meron. VIP standing with sound check naman na 10,500 na standing lahat din pera sa simula't wakas shirt. Tapos, lahat ng mga the rest, like lower box A, B, or lower box premium tsaka regular, upper box tsaka upper box B, kumbaga general admission sa dulo, meron lahat sila LED wristband tsaka random photo card. So, wow! Talagang, see? Paano mo hindi mamahalin ng SB19 sa kanilang mga ginagawang mga platforms at mga ganitong mga atake na kumbaga sulit siya sa bulsa, sulit talaga siya kung i-grab nyo yung pinakamataas hanggang sa dulo. Kumbaga, meron at meron ka pa rin. Kahit anong ticket section ang bibilin mo sa simula at wakas sa May 31 sa Philippine Arena. Sino na ba excited dyan, guys? And kung mapapansin niyo guys, no, nakipag-partnership ang SB19 sa Star Media and Live Nation, which nagkaroon siya ng parang nag-circulate siya online na may picture po sila with Miss Ana Puno and also the Live Nation group na si 1Z nakipag-meeting at ito na nga yung resulta na mas bonggang atake, mas bonggang concert performance level at ang venue. Congratulations SB19. Talagang you came a long way talaga. Ano tawag? Parang talagang super way all the way to the top na talaga sila, 'di ba? Parang Philippine Arena na this time. Ninang Araneta, Ninang Coliseum, no? Ninang Araneta, talagang yan ang tambayan ng SB19 at hindi talaga natin sila makakalimutan sa mga venue nila doon, sa mga events nila doon, including fan meets ng Dunkin, mga concert nila, Wyatt, Pagtatag, no? Talagang yun yung nagsilbing tahanan nila. And ito na nga, syempre, no, they want a bigger venue at ito na nga, binigay na nga ng Live Nation with, binigay na nga ng One Zine Entertainment with the partnership of Star Media and Live Nation itong simula at wakas. Kaya naman, I'm so excited. Comment down below guys kung ano yung mga section na gusto nyo pipiliin ninyo para mapanood ang simula at wakas at kung gaano na ba kayo excited sa Dam na music video and the official audio and all. Kaya, wow, I'm so happy with this and I can't wait na i-share pa sa inyo lahat ng mga updates ng SB19 para sa kanilang simula at wakas era. Okay? Kaya this is Vinji Kumanang TV. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.